Bugs, man. Napa. Ayun na, umaangat na. Yun na. Dali. Yun na. Ay, walang tubig talaga. Tubig talaga nun. Wala talaga. Saktong 20, walang tubig. Sa matagal na panahong tila natuyo at hindi na muling nabuhay ang daloy ng tubig dito sa aming bukid. Unti-unting nawala ang pag-asa. Ayan, so yung mga kasingkit, itong tubig namin dito sa bukid, sila yung gagawa. Ayan. Yung poso namin, di ba? Kung nakita nyo sa nakaraang vlog ko, sobrang lalim nito. So kailangan nilang makuha yung pinakailalim ng tubig. Ayan. Dumating nga ang mga taong handang tumulong upang muling buhayin ang daluyan ng tubig. Isang bagay na matagal naming hinintay. Sa simpleng ingay ng kanilang mga kagamitan at sa bawat hakbang ng kanilang trabaho, unti-unting nabubuo ang pag-asa na muling magiging masigla ang aming bukid. Hindi man agad-agad, ngunit ang bawat patak ng tubig na muling dadaloy ay simbolo ng panibagong buhay. Para sa amin, hindi lamang ito tungkol sa tubig. Ito ay tungkol sa pagbangon, sa pagpapatuloy, at sa paniniwalang sa kabila ng matagal na paghihintay, darating din ang tamang panahon para muling sumigla ang lahat. Yung isang coke na ako. Pangkano natin. Okay na yan? Tapat mo. Kamay nyo ah. O, tabi. Tabi dyan, tabi. Kamay. Bugs, man. Napa. Buwan. Ano ba tubig ka na? Tatli. Kailangan. Lalay. Oh, tabi mo na niya pala. Tabi ka na po. Tabi ka rin niya, boss. Gumamit nga sila ng isang matibay na pamoste upang magsilbing pangangat. Ikinakabit ito upang maingat na mahugot ang nakabaong tubo mula sa lupa. Sa bawat pag-angat, ramdam ang bigat ng trabaho. Hindi lamang dahil sa mismong tubo, kundi dahil na rin sa lupang kumakapit dito. Kapaganda pa yan. Kapagampay. So yung mga kasingkit, i-comment nyo na lang kung meron din kayo mga experience sa paggawa ng mga ganitong bagay. Ate cellphone na. Siguro galapan natin ba? Nag-enjoy kayo ah. Yay! May kita ang koordinasyon at tiyaga sa bawat galaw. May umaapak, may gumagabay at may nagbabantay sa tubo upang masigurong maayos itong umaangat. Hindi ito basta lakas lang, kailangan din ng tamang timing at diskarte. Sa bawat pag-angat, ramdam ang bigat ng tubo na kumakapit sa lupa. Ngunit unti-unti rin itong bumibigay sa pagsisikap ng mga kamay na nagtutulungan. Ayan, so medyo matagal talaga dahil matagal na panahon na rin din talaga nakabaon to. So medyo hirap silang kunin. Pero kayan! Talo tayo. Ha? No. Subalit sa gitna ng proseso, hindi rin naiwasan ang pagsubok. Dahil sa bigat at pwersang kinakailangan, naputol ang kahoy na kanilang ginagamit. Isang sandaling tila na pahinto ang lahat. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang ginagawa. Agad nilang kinuha ang isa pang pamoste, isang kahoy na sana'y gagamitin namin sa aming itinatayong bahay. So yun, guys, 10 feet na tong naaangat nila kuya.
Sa pagkakataong iyon, mas pinili muna naming unahin ang pangangailangan sa tubig. Lalim din, no? 10 feet na yan, kuya? Po. 10 feet na ba yan? Meron na pa. Ang kahoy na iyon na may ibang nakatakdang gamit ay pansamantalang nagsilbing solusyon upang maipagpatuloy ang trabaho. Ayun, ang taas na, oh. Taas na, ang ganda na sa dulo. Sa wakas, matapos ang sunod-sunod na pagsubok at hirap, unti-unti na nilang naiangat ang tubo mula sa pagkakabaon nito sa lupa. Sa bawat paghila at pag-angat, ramdam ang bigat at haba ng panahong tila kumapit ito sa ilalim. Eh. Ayun na, oh. Up. Yan. Perga. Kasi alas natin grabe. Ah. Ayun, ganyan pala kataas yun, oh. Lalim. Oh. Eh. 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 Up. Perga. Ah, game. Eh. Kita nyo ah. Mapangitan. Ayan na. Hugot na. Eh. Oh, ang ulo ha. Okay. Ang ulo nyo, baka matedok yung ulo nyo dyan. Bugi, dalawa tayo dito, Bugi. Mabigat eh. Nagpunayan bugi. Bigat na, bigat. Ay, walang tubig talaga. Wala talaga. Saktong 20, walang tubig. 20 feet. Nandiyan ka dyan ako ito. Nandiyan na yung butas. Walang tubig. Taljan nga tangkal. Napulpulan. So yun mga kasingkit, wala daw talagang tubig. Kita nyo naman, di ba, tuyot na tuyot yung tubo. Ay, hagdan. Yung hagdan. Ang bigat niyan. Sige, bitaw. Pabiyan ka. Sige. Pabi ka dyan. Sige, bitaw mo. Yung pala. Pala eh. Dahan-dahan nilang inilipat at inayos ang tubo. Sinisigurong maayos ang pagkakahanay at handa itong muling ibaon sa lupa. Hindi ko kaiinit mga kasingkit kung mag-stay ako doon. Pero yung pinakita ko na sa inyo kung paano nila tinayo yung poso, nilipat nila doon. Hindi lang basta paglilipat ang ginagawa, kundi isang maingat na pagpaplano kung saan ito mas magiging kapaki-pakinabang sa pang-araw-araw naming gawain sa bukid. Tapos binabaon ulit nila. Dahil nga dito, pag malapit dyan, masyado nang malapit sa bahay. Kaya nilayuan na onte. Ayun sila. Kamustahin natin mga kasingkit kung ano ilagay. So pinalitan na nila ng bago yung turbo. Ayan. Yung tubo na yan, pangalawa na yan. Sa tingin nyo, tama ba yun na dalawa yung ilagay? Ewan ko, sa mga may experience na dyan ah. Kaya pa kuya? May energy pa? So ito mga kasingkit, susubukan na kung mayroong tubig na lalabas. And dahil nabaon na nga yung dalawa, tignan natin. Yun na. Dati kasi pag kumukuha kami ng tubig, talagang sobrang layo. Exercise malala. And step by step lang, 'di ba? Unahin natin tong tubig, CR, kasi yung pinaka-importante sa lahat. Okay, so time check. Almost 10 hours din nilang ginawa to. Itong pagbabaon ng tubo. Matagal din, tsaka mahirap. Sinubukan ko, mahirap talaga. Hindi ganun kadali mga kasingkit. Yun. Pero matatapos sila to ngayong araw. Yes naman, may tubig na.
kailangan ng gamitan ng drum para mas maraming tubig yung mailagay. Kasi kailangan mailabas lahat ng dumi para malinis na. Pero tingin ko gagabihin kami rito. Tingin nyo kuya, gagabihin ba tayo? Gagabihin tayo. Okay lang yan, at least malinis na. Habang nagpapatuloy ang kanilang ginagawa, hindi namin namalayang unti-unti na palang lumalalim ang gabi. Dumilim na ang paligid at ang dating maliwanag na bukid ay napalitan ng katahimikan at liwanag na lamang mula sa aming mga ilaw. Ngunit sa kabila ng pagod, hindi pa rin namin tuluyang nakukuha ang pinakamalinis na tubig mula sa ilalim. Umaasang sa bawat hakbang ay mas mapapalapit kami sa malinaw at maayos na daloy ng tubig. Sa gitna ng pagod at patuloy na paggawa, sinubukan na rin ikabit ang poso upang makita kung gaano nakalinis ang tubig na unti-unting inaabot mula sa ilalim ng lupa. Yan, so ngayon titignan na natin kung malinaw na ba. Malinis na. Mapagtagumpayan kaya naming makuha ang tuluyang linaw ng tubig mula sa ilalim ng lupa.